Saint Rose of Lima, Father, the Son, and the Holy Spirit. Sinimana nga paratigo. Okay, ang usa sa mga minungdanon kayo nga ipahayag sa opening prayer or collect, ngano ganit ang magsugod anin sa ato ang Bible study, ato ning integrate sa ganito tuyo, aron mapahiluna nato ang mga pagbasa. Kaya sumala sa liturgical perspective, diha sa sa ulo nga to sa Santos na Misa, kining collect or opening prayer, mo ni siya ang nganong gitawag na collect tungod kay ang diha ni anang higayuna igumon ang o ipahayag nato sa atong kasing-kasing or in silence ang ato ang mga katuluan. No? Although it is not very much observed, nga naman, kaya ang pari, I don't know, mahinugtong pa na sila sa ilang Liturgy 101, na human gani o let us pray, humunong magino sa upang kanyo. No? Kaya mo ang panahon na ulit dahon ang inyong mga intensyon. Pero sabi po ng mga intensyon, magod po na sa visa po, din ang kasa po tayo, no? But anyway, at least you know that this particular place, hindi mo luna sa atong kasaulugan, mo ni ang pagtigom. That's why it's called collect. No? Sa ato ang mga intensyon. Ang tayo, ang prayer, mo organize, mo hatag o pagpahiluna. And that's the reason why importante kayo ng opening prayer. No? So mala sa akong mahinungduman sa kanunay na isulti ni Anhing ng Senyor Rudy Villanueva, kung sa kanta pa na, kung sa awit pa na, kung naiguyog ang awit, importante kayo ang intro. Ipanilitan ang intro, kusog kayo, lagsik kayo, na magsugod og kanta, mahimo ng hinay, asiyog na na. No? So, kung sa ang intro, mo po na ang bulog sa pagkanta. So, diya sa ito, tulikan mo na pagsahulog sa misa, no? Kanang opening prayer, mo na magdala ka na ito nga sa connection dito sa, o nga sa pulong na itong pagkakasahod after the opening prayer. So, atong tanawang, ang matag-usa dihan na linya, kay nindot kayo na pahilunaan sa ito ang mga pagbati, sa ito ang tuyong-tumong, anong nata sa Santos na Misa, o labaw sa kanan, sa pagpagawong sa ito ang pagtuo. Okay? So, una sa kanan, i-address nato, ato ang ihatag nato ang mga pag-ampong nato sa Diyos. No? O God, then who caused the minds of the faithful to unite in a single purpose. So, dito tumura, ang single purpose din mao nga, ano na kini kalambigitan sa tubag na ato ang panghimuon. Tubag sa iyang tawag o
like the second line, grant your people to love what you command. No? So that after all, ang commandment sa Ginoo, it's all about love. Di ba? Karong adlaw, sa first day, sa gospel reading, you shall love the Lord your God with all your heart. No? And then Jesus said, this is the greatest. And the second is, love your neighbor as yourself. Pero kung ito ang isummarize tanan, siguro na nang kabasahin sa Aurorian ng adlaw, kung saan na din nakapulong, and that is love. Nga kanang gugma, naana siya sa, muna siya sukaranan ko, kinauyukan, no? The center and the heart of sacred scriptures. Kaya naaman diha, manggaligan sa tanan, sinugdanan ng katapusan, na mao mismo ang Diyos, na sumala sa unang sulat ni sa Juan, 1 John, no? God is love, and love is of God. No? So, mula na siya. And then, not only sa paghigugma sa iyahang mga suko, but to desire what you promise. So, unsa may desire, unsa may timuha na gisaad sa Diyos kanato, na mauang makaabot, makakapot, maangkon ang iyang presensya o ang iyang gisaad na mao ang ginabuhing dayon. No? Pero kini pag-angkon sa ginabuhing dayon, which is already connected with our discussion on the Gospel of John, on eternal life, no? Somehow, o usahay o kadaghanan ang pagsabot sa eternal life, tuwa sa unahan, nga mo'y atong kaputon, mo'y atong direksyon, mo'y atong padulungan. Pero sa Ebanghelyo ni San Juan, kaya napamunta sa Ebanghelyo ni San Juan karong Domingo katapusan ni noon, kining eternal life begins in the here and now. No, muna nga, hindot kayo ni nga punto ni that amid the uncertainties of this world. Nung nabisan pa man sa daghan, so may mga uncertainties sa Binisaya, mga piho, no? Mga kahinawa, no? O kanang walay siguro, dili sigurado. I remember this beautiful thing about the word siguro. Siguro o sigurado. Maingon gani nga, muadto karon sa party o gabi, maingon gani nga, siguro. Kung sa may pagpasabot nga, tanawon lang, pero ang word na siguro is, sure. Pero kung sa magkurulihin, kumbaga na, muadto karong party, sigurado, muadto yun. Pero kung gani kang siguro, expect that it is a 50-50. No? So, kung imbitad ka na may mga siguro, or in other words, tanaw na ko, ayun lang tanawa mo doon. Di ba? No? But then may kasigurado, so, wala kasiguraduan. Ano wala may kasiguraduan? Because our lives, ang atong kinabuhi hindi sa kalimutan, ganda kayo mga producers sa isa. Usahay, dili na to makita ang direksyon, ang insakto, ang tanos na direksyon sa atong kinabuhi. Pero, hindot sa na siya kapaagi, aron atong nasabdan o atong nasinati na ang kinabuhi is always a very challenging and a very colorful experience. Pero naagin tuyong tumong. Naagin tayo padulungan, naagin tayo direksyon. That's why the last part of the prayer is, our hearts may be fixed. Kung saan may be fixed, aron makatutok on that place where true gladness is found. And where is that? In heaven. In paradise, in the promise. Okay? Now, let's take a look into the translation in Cebuano of the old version of that prayer. Kaya nga itong giangko ron ang collect, muna siya ang print as a revision of the Roman Missal in English. Pero kini atong Cebuano, hika na siya sa unang version. Gamay rin kayo ang diferensya din, no? O amahan, hiusaha kami sa huna-huna o sa kasing-kasing. Now, the beautiful expression of huna-huna o kasing-kasing, usually we say huna-huna is in the mind. I mean, kasing-kasing, the will or the desire. But in the Bible also, huna-huna is the same as the desire which comes from the heart. And that's why in words, in thoughts, no? In thoughts. Ayun, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo. This is what the English
the New English Translation would say, to respond, no, to what you command. No? Kung sa akong tinguha, alang sa inyong gisaan. Klaro kayo mo, na naa kay tinguha. No? Kung sa kanil, masabot o naa kay tinguha, naa kay buot, makabot. Kung sa may gamiton sa pagkabuot, kamot. Dili simon. No? Muna ang pagkabuot sa atong gitimuha, ginamit ang atong mga kamot diha sa atong paningkamot. O diya na paningkamot, na-struggle, di ba? Hindi man pamhiniil. Di ba? Mo ba na ako ang usahin na ikuan mo. Kadang atong si Buano ba? Atong si Buano ba pinulungan? Very rich and very video full of images. Ang atong usahin na si Buano kay in-English man na nag-translate na atong si Buano. Doon sa mga diya, nanghugas ko sa akong kamot. Taas kaayo ganyan yung pulong. Teka lang, nanghugas ko sa akong kamot. In-English man na siya sa I am washing my hands. Pero sa may tinod na si Buano anak, nanghunaw ko. Ano, gamit mo na nagdagang pulong. O, saan ka pulong yun? Na, kung saan ka niya, nanghugas ko sa akong tiil. English, himasa. Nakana kong nakay di dala mo sa kabutan na doon sa mga ako anong pasan sa akong abaga sa may usapay na Gilokdo sa ulo na ipasan sa aga gibit sa kamot. Okay, so muna na ako kanong i-challenge siya sa atong pinulungan ng Bisaya na ay daghan kayo na minumdaman maayo nindot pagbiglay ka ng Bisaya. Pero of course, tungod sa globalization ng panahon ng social media, kinahanglan po na ma-expose po ka sa English o sa ubang na pinulungan. Pero nindot kayo na siya na tanaw. So tinguha, kinahanglan kabuton. Kung sabi gamiton mo kabot, ang kabot. So in other words, it is about faith and works. So faith at desire, ang pagkabot niya ng pagpagtuman is ginamit sa action. Okay. Now, niining kalibutan na nagkausap-usap. So sa minute din i-apply sa itong kinabuhi ko nagkausap-usap. Then, repetition. Tabagi kami pagpangita sa mga butang bililhon na magdala ka na mo sa natuod ng mga kalipay. Okay? So, nindot kayo po ng paglarawan na ihatag niya sa translation sa unang version sa English Misa. No? Na karong panahon na nausap naman ang Misa, so katong English ganina mo itong gamit. Okay? So, with that particular perspective, diyan na mong panlantaw sa ito ang mga pagbasa mo na nindot na ito ang himuon na hapin. Sa may hapin. Sa may hapin. Hanig. Hanig, sorry. Hapin. But we want it to happen anyway, no? Okay, so, ano mo naman, kaya mo, kayo po, so, isa ko pagalingon. Naaragin ko ay particular siguro nga, ay doon, mura na siya o button ba, mura na siya o mukaliter na siya o trigger na, wala na sa akin ni Andam, pero maabot rin na siya. I think that's an inspiration para sa makita nato na ay maanindot na dimension ng ato ang tinulungan. And that's how powerful our word is, but the word of God is even more powerful. Diba? Okay. So, ato na karon pagpahiluna sa uban ng mga patuloy hatagan o paglarawan tungod kay ato po na hatagan kini o rason asa dapit po mapahimutan nato ang atong ebanghelyo. Okay, so ang unang pagbasa gikan sa libro ni Josue. Okay, sa ato ang pagtuon sa Biblia, ikapila man ang libro ni Josue sa Karaang Testamento. Mauna siya ang ika-unom na libro. Okay? Kung sa man ay ang una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? And then,
human sa Deuteronomy, no, ang katapusang diugto sa Deuteronomy mo ang pagsunod sa katawhan o sa ilang sumusunod na sila. They're about to enter. But it speaks about the death of Moses. Pero before namatay si Moses, iyang gitunol, iyang gihatag ang responsibilidad, iyang pagkapangulo ngadto kang Josue. No? Unsa may kahulugan sa ngalan ng Josue? Josue or Joshua is another name when translated to Greek becomes Jesus or Jesus. No? So Joshua, Jesus, Isaiah, Hosea, no? These are the same names. And what is the meaning of Joshua? Yehoshua, the Lord saves or Savior. Now, naitindot kayo na larawan, hindi yung ko kapuyan ng balik-balik ani nga diha kang Josue in Joshua of the Old Testament, he brought the people to the promised land. But in the New Testament, there is a Joshua that will bring us into the promised kingdom. Isa man ang Joshua sa New Testament? Jesus. No? Yaman na karoon na itong i-connect. But in the perspective, di anang paglarawan sa unang pagbasa, that is already Joshua chapter 24. Nakasunod na sila sa yutang sasaan. Pero, naabay importante na himuon. Wala pununga o wala di-delete o wala kanila doon kalimtan nila ang ilahang pagka-pinilit na katauhan. Nga naman, that every year, annually, there always is kaya tawag na itong renewal or ratification of the covenant. Ang pagsaulog sa ilang pagkapinilig na tauhan. Muna na ito ang first reading ng Domingo, nahitabo ka na sa usa ka seremonya diin ang kasabutan o ang covenant gibag-o in such a way. And muni tuyo ugtong sa first reading karon. No? So, let's read the text. Joshua gathered together all the tribes of Israel at Shechem. Now, Shechem is the place where they gather before they practically spread out. No? And then, summoning the elders, kining elders o mga katigulangan, muli ang gipili ni Moises in the book of Numbers. No? If we try to recall, ilang kabog elders ang gipili ni Moises. Nasubala sa Ginoo, mutabang niya o sulbad sa mga problema. Kaya kung ang tanang tao mo at ni Moises, bukat ka ng problemahan. Nagili po tanan ng problema, bukat kayo. Kinamin na ginagmay lang ba mga pitsi-pitsi lang mga problema. So, na yung mga tao na ihatagan o papel. And these are the 70 elders. No? Una nga siguro, I think, mga karismatic, mga karismatic o ang kanang oasis, di ba? Na ay mga elders. Tungkol kayo mo na siya, ang lindot tayo ng paglarawan. No? So, summoning the elders, the leaders, the judges, and the officers of Israel. So, he is calling an assembly. That when they stood in ranks before God, kay kung anak sa naandan na practice ng mga Hudiyo, it's all in ranks. Kagisan gamit ito na ako'y templo, naagin mga precincts, nakinsay naagin ang mga babae na bakay, naagin katapusan. So, magklamo din ang mga babae nato, hindi na. Hindi mo ni pagpatubanan, no? Pero mauna siya, and then the aliens, actually, appeal na siya. Ang mga converts or somebody na yung nila. Okay? So, kung sa may giingon ni Joshua, Joshua addressed all the people. Thus says the Lord, the God of Israel, in times past, your ancestors, down to Terah, father of Abraham and Nahor, lived beyond the river and served other gods. So, kini mo address ni Joshua, nagdala nato ni balik sa Genesis. Okay? With what is part of Genesis? This is in chapter 10, 11. It's before the story of Abraham. Ang histutan din nga patriarka, mao si Terah. Si Terah nga mao ang amahan ni Abraham, ni Nahor, o napasya sa kaugnat na
nagsuon, si Haran. No? Tulungan ni kamalagsuon sila si Abraham. Si Abraham, si Nahor, o si Haran. Okay? So, hindi si Nahor, mo ni siya ang amahan ni Lot. No, si Haran may amahan ni Lot. Si Lot po nung pauban ni Abraham. No? So, gibating lang tao. And then, kung sa may nahitabo, na dito pa sila, din sila gikan, sa wala pa sila mabihag sa Egypto, sa wala pa sila musulod sa yuta, sa Diyos kanila, they live beyond the river. So, the Mesopotamian River. No? Or the so-called, kanang gitawag natin Mesopotamia. No? Kung sa may meaning of Mesopotamia, naa sa tunga sa duha ka suba. Meso, in between, tunga, Tamya is river. Muna nga ang tawag sa kabayo na naa maglubog kanunay sa tubig na parinti sa kabayo nato nga mamili. Ang tawag ana is hippopotamus. Now, hippo is horse, potamos is river. No? Kung sa'y tawag diha ana sa may unahan sa Ayala, hippodromo. Ano man ang hippodromo? Hippo is kabayo, dromo is dagananan. Oval man na sa kanina, dagananan sa kabayo, muna meaning sa hippodromo. So, hippopotamus, kabayo sa subak. Nakura ba kung nunay usa sa mga delikado mo ng mga mananap kay simple, ako na tayo na siya, pero huwag na rin mo ang buhaya. Anyway, National Geographic na na. Okay, so, muna, no, beyond the river, they serve other gods. So, muna ang setting sa mga patriarka. But Abraham was called by God. Diba? In chapter 12 of Genesis. Na ang iyang kalagaran, maulamang ang Diyos na nagtawag kaniya. Okay, na nagbilik kaniya. O gihimo siya nga, amahan sa daghang kanasuran. Now, let's move to verse 15. Kaya, kung inyong makita, dako kayong ambak, no? Dito sa verse 2, diritso sa verse 15. Okay, kung sa may giingon ni Joshua sa verse 15, if it is displeasing to you to serve the Lord, choose today whom you will serve. The gods your ancestors served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose country you are dwelling. Okay, na naman sila sa promised land. And the promised land was not an empty waste, an empty land na magsugod sila bago. Mausad ba yan sa mga pangutanan? Ano naman na dibutan mo sa Ginoo ang iyang katawan? Ni anong lugar na daghang mga Diyos-Diyos? Ang iyang una lang magsugo nila kay worship of beauty. Kung saan mo nila pag-ampo o pagsimpa sa Ginoo nga, daghang mga silingan. And the silingan are very influential as well, or sometimes even stronger than them. Ganun man, sila may kag-iya. Kung yan may rason ng hanggot karong iluganan, gihapon sila ang teritoryo, no? So blame God on that. Kaya iyahan ang pagtuon na duhutan nga iyang piling katawan. But anyway, let's move beyond that. Ingon si Joshua, choose, no? Pili. Minun kayo ni nga word for today. Pagpili. No? You choose. Because you know in the gospel reading, that is also the same thing that we will be discussing. And then, ingon din si Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. So in other words, Joshua had made a final decision, a definite option or a response. Nga bahala na o naata din ining lugar, di ni mo biya sa gisaan sa Diyos na iyan hatag sa atong kanigulangan. But this is now for me and my household. Okay. But the people responded, or the people answered. That is verse 16. Ingon ang katawan, far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. No? Kung ato pa lang yanohon pagsulti sa Silibuano, simba ko o ruin. Far be it from us. Okay?
For it was the Lord our God who brought us and our ancestors up out of the land of Egypt, out of the house of slavery. He performed those great signs before our very eyes and protected us along our entire journey and among all the peoples for whom we passed. Pinas ka katuig na nalibod suroy? 40 years. 40 years in the wilderness. Muna siya iisgutan sa Exodus o sa Numbers. So, hindi ko kayo nila challenge po ni pag-review nato sa ato ang scriptures. Okay, sa ato ang pagbasa sa Biblia. Now, at our approach, the Lord drove out all the peoples, including the Amorites who dwelt in the land. Therefore, we also will serve the Lord, for He is our God. Okay? So, tubag sa mga tao, natural. It's the same. Okay? Now, hold on to this, because the question of Joshua in the first reading will also somehow be the same. Uno ang tinanggid po sa pangutana o niya ni Jesus ngadto sa 12 ka mga apostoles. And what is the symbol of the 12 apostles? They represent the new Israel. And who was Joshua addressing in the first reading? The people of Israel. No? So, naanatay connection. Okay? So, indon na siya na pagpasito na. Okay, naanatay connection daan. And then, so, padayon ta. Okay? Padayon ta. Unsa may salmo responsoryo? Okay. Wala pa mong kapuli. O, naghihapon ng response. Taste and see the goodness of the Lord. Pero ang salmo ang ipukosan karon is actually Psalm 34. No? No? So, naadihay mo check kung mao ba na ang response kasi nasayod ko. Ako lang dito So, taste and see, no? Kung sa ganyan si Buano, tama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. No? And I actually already emphasized, ato ang hibugatan last time na ang taste ko ang pagtagamtam, no? In other words, okay, so the Father is our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever, shall be, world without end. Eternal rest grant unto the faithful departed, O Lord. May they rest in peace. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, tagamtam. Nung pa mo ato sa ka-word na akong nagamit last time na negative. Kung tagamtam, positive man na. Tagamtam gani. Tagam. Tagam. Ibang gamay rin impedensya, no? Matagam gani, di ko din usap eh, matagam na. Pero tagamtam gani, is ato diya. Balik-balik. Padayon. Is savoring. Pero to see the goodness of the Lord, sa ito ang departing words last time, na dili lang ang pagtanaw. Kaya ang pagtanaw, unang ang sa kasinatian, na maoy mo himo, mo empower nato, no? Na maoy mo hatag nato o kusog o kadasi, or sometimes boldness, to show what we have seen. No? Nga ato din natagamtam, ato din nakita, ato sabi paambit. That is why there is a beautiful connection between to see and to show. No? To see or to watch, but it is to be shown also. Muna siya ang external or outward direction sa kasinatian nato. Hindi din kasinatian nato ato alang labuan. Ato ako na din ipaambit. Okay. So, now Psalm 34, verses 2 to 3, again, 16 to 21. Now, I will bless the Lord at all times.
His praise shall always be in my mouth. My soul will glory in the Lord. Let the poor hear and be glad. Now, nindot kayo ni siya na pagkatagi. Kaya to bless the Lord, it's actually the same as to praise the Lord or to glorify the Lord. But to bless the Lord is to acknowledge na ang Ginoo, balaan. Now, what is the most important prayer that we can always use in understanding na ang ngalan sa Ginoo balaan o siya pagkabalaanon? Ang amahan mo. O amahan mo, ananga sa mga langit, balaan o balaanon ang imong ngalan. Muna sa English, may nota na, Our Father in heaven, holy be your name. Hindi mo tawin mo sa English, Our Father who art in heaven, praised be your name. Ano mo yung praise be your name na holy or hallowed man na? Muna kasi sa Cebuano, amahan mo na sa mga langit. Pag dahil ko na imungalan, simpian man na. Eh pag dahil ko is to praise man. And as I said earlier, Cebuano is a rich language. We have a word for bless. Blessed. Kung sabay blessed sa Cebuano, malaan. Kung ano mo gamit ng tagpagdayon na ang original na teksto sa Our Father is balaan man ang gamit. Model na. It comes to my mind. Sunod si Mana Puhon. No? Ako ang makita din ang Our Father in Greek. Pero, written in Latin. Hindi mo kakabulutan na mabasa o Greek. Muna na ito ang himuon ng pag-ambong. So, hindi ninyo lang Our Father sa Greek, ha? O ako ang saan? Ako ang package na lang ko. Sunod si Mana. Hindi na masaron, pero at least it comes out now. Sige po, kita na sa ako ang slide yun. Ako sa amoy na ito, ipasunod. Abot na rin ang panahon, no? So, blessing the Lord is acknowledging, no, that He is holy. Balaan. Ang pagdaig, ang pagbalaan, ang pagbulahan. Bulahan. Diba we use the word in the Hail Mary? Maghimaya ka Maria. Hindi ko gawin ang maghimaya. Kaya maghimaya has something to do with glory. Now, what did the angel Gabriel say to Mary? Hail, Ave. Now, what is hail or Ave? Pagmaya. So, ang insakto niya ang Hail Mary is pagmaya Maria, puno ka sa grasya. Ngano man na maghimaya ka Maria, sa English pa na glory. Glory man na maghimaya. Kung ano sa ano natin isuti ang Himaya Santa Maria na, diba? Kuha mo na, kuha ng Rosario, diba? Kanang 2nd or 4th history. Pero hindi na insakto ng maghimaya ka Maria. No? Kaya maghimaya ka Maria, kung ako i-translate is glory, Holy Mary. Glory Mary. No? Hindi man glory ang gigamit sa angin. Rejoice. So, sa may rejoice, pagmaya. Pagmaya, Maria. Puno ka sa grasya. Okay, anyway, daghan na kita kung ano ang galing, no? Our Father of Mary. Allah, daghan kita assignment. No? Anyway, muna gitawag nato ang mga side dish, mga kumagkaon tali ka, bili o putahe rin nakita. Ano yung mga side dishes, okay? So, and then, the second verse is, I will glory in the Lord. So, human nato o pagbulahan sa Diyos, pagbalaan sa ngalan sa Diyos, sa Ginoo, ang ato ang kalag, magmaya, glory. Munigi, ato ang kanunay na mahinumduman sa awit sa mahal na Birhen Maria, na itawag o, Magnificat. Nagpakadako ang akong kalag sa Ginoo, o nagdalig ang akong kalag sa Ginoo. Ngano man na nagpakadako, tungod kay, that is the meaning of Magnificat. Magnify. Diba? Okay, now let's move to verse 16 of the responsorial psalm. The eyes of the Lord are directed toward the righteous, and His ears toward their cry. Dili lang ang mata ko, dili ang dalungan usa. No? Importante kayo ng duha. Ito sila na kung ang dalungan o ang ikon sa kalingalan ang specialization sa medicine, EENT. Ears, eyes, and mouth. Throat,
No? So, so kanunay, importante na naman, naapon sa ulo. Naapon sa ulo ka na, di ba? So, inunan na dahil, we need to say, focus on the Lord. Focus. And the Lord also is focused on us. And then the Lord's face, again, the Lord's face is against evildoers to wipe out their memory from the earth. No? Iman-anin na itong maayo. And then the righteous cry out, the Lord hears, and He rescues them from all their afflictions. And then, the Lord is close to the brokenhearted, save those whose spirit is crushed. Psalm 51. No? Ginoo, no? Nakasala ko kanimo ang akong kasing-kasing, di ba kanang, it's a very beautiful prayer for mercy, no? Being crushed because of the afflictions. And then, many are the troubles of the righteous. Connected na sa ato ang collect, sa atong opening prayer. Na sa atong pagpaningkamot, hindi sa kalibutan, pagpaningay-sikay, we are facing so many troubles as well. That's why we ask in the opening prayer, make us focus on you, O Lord. No? Okay, and then, but the Lord delivers him from them all. He watches over all his bones. Iihap ang atong kabukugan. Not one of them shall be broken. Kabalo ba mga kining katapusan na verse sa responsorial psalm? Mao ni ang nahitabo ni atong gilansang sa cross ng atong Ginoo. Nga katong paghuman niya o amahan ko sa inyong mga kamot, itungyan ko ang akong espiritu. Kasi hinitabo sa Ginoo ato, namatay na siya. Kanya pagkabantay sa mga Roman soldiers na patay na ang karong tanawon mo Ginoo, yun ay mapatay. No? So ilang itanaw itong luha nga naa sa kilid ni Jesus. Insa man itong luha nga naa sa kilid ni Jesus? Uy, wala ko'y ngalan, uy. Wala ko'y ngalan. Pero, ang atong tradisyon, pinaagi sa Latin reading, sa 15th or something, somewhere in century, gihatagan na siya distinction. Karon kay ang ilang description ana, ang usa nga diha sa ilang wala ug ang usa nga diha sa ilang tuo. Kunya sa Latin in a related language, ang naa sa wala itawag ng estas. Espanyol izquierda. So kanang estas, hindi na nila ngalan. O sila maili. Actually, pero estas means the one on his right. Kunya ang the one on his left, isa man. Si Desmas. O Demas, naa sa iyang tuo. Actually, kung nakuha ng inyong reason, ang kanang naa sa tuo, ang iyang ngalan is Dexter. O kanang, sa medicine, di ba? Ano ba nang itawag ng dextrose? Kaya ano ba na sa tuo magamot, di ba? Nahiskot ko ang last night, kaya. No? So, si Estas o si Demas. Pero, pag-adto nila sa mga sundalo na ang usa sa wala o ang usa sa tuo patay na, ang sa may naghihimo, gibalik ang ilang tiil. Aron, gusto po kung kumatay. Pero pag-adto nila sa Ginoo, patay naman. So, wala, balia ang ilang tiil. And the text in that particular Passion narrative says, in order to fulfill that one of these bones shall not be broken. That is actually referring to Psalm 34 verse 21. Pero kung sa may gihimo, wala naman balian yung tiil. Iduslak ang iyang kilid. No? Kinsa may nagdugsa? Kailan mo kinsa siya? Wala gihapon to yun. Pero nailhan siya sa tradisyon kasi Longinos. Anong Longinos man? Longinos is a Latin word which means spear. Siya nga nagdala sa moong sinugsa. Kung sa'yo spear sa Binisaya? Bangkaw. O bangkaw. So siya si bangkaw. So what to say, ngalan? Pero nailhan siya nga. Pero he was a centurion. And then he was the one in the Gospel of Mark na mao'y nagmantala na indeed he is the Son of God. Muna nga, kana si Longinos, ako kayo nagpapil sa usa sa mga asa ulugan, asa na rin sa Pilipinas,
Marindugi mo na. Kanang naay kasaulugan sa mga Moriones. Okay, katungkol ko si Longinos, tungkol kay Ginoo man sa Ginoo, ginutos po to siya sa ilang mga kaubang sundalo sa kaya. Sa Tondo pa rin, Moriones. Tondo Moriones. Yeah. So muna siya ang connection na nagdaghan kitag mga kasaulugan na biblical connections, pero nobody cared to ask ng no? Sunod lang na kayo, kabalunin mo. Okay, sir. That's the last point of the responsorial psalm. Anyway, padayon ta. Kung daghan kitang nisgot no? I hope you can remember all these things. Okay. Now, sa second reading, muna akong ingon sa pagsugod nato na not all the time that the second reading fits very well with the first reading and the responsorial psalm. Muna nga ang nindot yung kaayo connection tag-awon is first reading, the responsorial psalm, tuwag na siya sa first reading, kunya crossover na siya sa gospel. Pero usahay ang second reading, medyo dili takaw kaayo, pero nakihapoy kahulugan. Kaya nga naman, kung atong basahon ang second reading ng Domingo nga umaabot, it is about husbands and wives. Okay? No? So, muna ang usa sa mga optional basahon na pilion during weddings. Okay? So, let's read the text. Be subordinate to one another out of reverence for Christ. At least the beginning is a very beautiful exhortation. Pahimangno o pagtulunan. Now, wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife, just as Christ is head of the church. He himself, the Savior of the body. No? So, medyo lahi-lahi nga puntaliya ang ipatagang pagtagal sa second reading. Now, as the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her, to sanctify her, cleansing her by the bath of water with the word. Nindot na kayo no? Iyang gihalad ang iyang paugalingon aron sa pag-sakto, sa pagbalaan sa simbahan. Kaya ang relationship between church and the church and the Christ and the church is bridegroom and the bride. No? To sanctify her, cleansing her by the bath of water with the word, that he might present him to himself, the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. No? Aron siya mahimong balaan o walay bulig. Okay? And also husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh, but rather nourishes and cherishes it, even as Christ does the church, because we are members of His body. Okay? Tungod kay kita mga sakop sa iyang lawas. And then here comes now a quotation from Genesis chapter 1. For this reason, a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. And St. Paul concludes by saying, this is a great mystery, but I speak in reference to Christ and the church. So, gihimo nga sukaranan sa paglarawan sa kabalaan sa maong panaghiusa diha sa kaminyoon, ang maong temple, ang maong gitawag natong hawanan diin ang simbahan na asawa ni Kristo, no? Anong nga hinungdan usab na papel diha alang sa iyang mga sako. And this will take another session for us. Okay? Kaya kung maghisgutan ni medyo makalagot na gamay, pero ang atong tan-awon din is because of Christ's suffering, sa iyang paghalad, sa iyang kaugalingon. No? And this is the point that we have already discussed
Kailan na kasi man tulo? No? When we started to read the Gospel of John, na supplement sa Gospel of Mark. And by the way, next Sunday, mabalik na ka sa Mark. No? So, bubiyan na kami dyan kung kami una. No? So, sunod simana, mabalik na ka sa Evangelio San Marcos. Okay? So, muna siya punto. Ano na itong makita ang bulog, no? The flow of our reflections and discussions, and sometimes also challenges that are parcel. Tipik kung tipaka sa ato ang pagtuon, sa atong pagpamati sa pulong sa Diyos. Dito kay ganina, before ko ninani, kaya ako nakita niya sa ato ang GC, ingat si Brother, correct ka dyan, Brother. Salamat Ginoo may mong ipahulong ang ulan aron kami makapamati sa pulong sa Diyos. Dito kayo, and I'm so glad we're here tonight. So, pala ito na ta. Ato na ta sa main dish. Okay? So, ganina, nagkuhan mo sa mga kuhan pa man to, antipasto ka ng